Kumusta ka trade? Nandito tayo ngayon sa farm natin na tinataniman natin ng mga rambutan, kalamansi, watermelon, kalabasa, may mga saging din. At bisitahin natin dito, tingnan natin yung mga tanim natin kung okay na ba, tumubo na ba. Kasi mga 2 weeks hanggang 1 month na natin itong pinapataniman. So nagdala rin tayo dito ng abono, fertilizer natin dito. Tara! Bumili rin kami ng organic fertilizer. So ito yung ipot ng manok na process na. So nasa 350 pesos per kilo. So bumili tayo ng 70 kilo para ilagay natin sa ating watermelon, saka sa ating mga kalabasa, aming mais. Yan yung truck natin, nandito tayo sa Alturas. Bodega ng Alturas, sila yung nagtitinda ng organic fertilizer dito. Ipot ng manok. Yan o. Yan, dito tayo bumili sa Marcilla Farms. Fermented chicken manure. Yan. Ting! Ting! So yan, panghuling karga na yan. Karga natin oh. Sakto lang pala yung karga natin, puno na. Hindi tayo makapaghakot ng yung seedling ng nyug. Yan, puno na yung truck natin oh. Yan, nagdala rin tayo ng seedling ng native na nyug. Native lang yan kasi maganda kasi yung native. Talagang pang matagalan. Nagbubunga pa yan kahit hanggang 100 years. Ito ka-trade, nandito na tayo sa ating farm. So nagdiskarga tayo ng mga fertilizer natin. Maglagay tayo dito ng 30 na sako. Lagay natin sa kalabasa at watermelon. Papakita ko sa inyo mamaya. So may dala rin tayong tinapay para sa mga farmers dito. Yung taga-tanim natin dito ng mga kalabasa at yung mga prutas. Tara, punta tayo doon. So ito yung area natin. Masukal, maraming puno. Pero maganda yung ganito kasi malamig. Ayan, ito pala na yun. Kunti lang pala natira sa natin. Seedling natin ng kalamansi. Nagawa ko ng reels ito nung nakaraan. Marami ito 1,000 puno ito Kunti na lang At ito yung mga patay naman. Yan. So natural lang yan na may mga patay sa similya natin, seedling. Yan yung mga patay. Siguro mga hindi pa nabuhay, hindi pa nag-ugat na nadala dito. Kaya nagalaw yung mga ugat. Okay. So malawak tong area natin hanggang doon pababa. So plantation natin to ng kalamansi. Ito yung mga kalamansi na natanim na Ayan. So mga bagong tanim pa lang yan. So kahit pa paano, okay na naman. So paluapan lang to ng abono. At may tanim rin tayo ditong rambutan. Nakalinya to. Kalamansi at rambutan. Nakalinya-linya sila. So ito yung mga rambutan Yan yung rambutan natin. Yan. Medyo dilaw kasi sobrang init nung nakarang 2 linggo. Ngayon lang siya umulan. Hanggang doon yan, pababa. Doon, so punta tayo doon. Yan, yan yung mga rambutan natin Maganda na naman yung dahon. Yan. So siguro mga 2 weeks na itong nakatanim. Yan, linya yan doon. So yung distance natin dito 6 meters. Bali 12 meters pala. Dito hanggang doon sa kabila, yung isa doon 12 meters kasi
Yung gitna, lalagyan pa natin dyan ng niyog, intercrop. So niyog at rambutan. So yun, maganda yung panahon ngayon, hindi mainit. Ano lang yun alas 4 ng hapon. So malamig yung panahon at maganda, hindi mainit. Makapasyal tayo dito na hindi mainit yung farm natin. Ito pa yung ibang rambutan, nagsisimula na magkaroon ng bagong dahon. Kita nyo, may bagong dahon na maliliit. Ayan, yung dahon na nasa tuktok. Ayan, mga bagong dahon yan. Ayan, so meron siyang mga bagong dahon. Ayan, ang ganda ng view ng ano natin, Ang ganda ng view ng ayan, ang ganda ng view ng ano natin, Yung tapat nating bundok doon, ang ganda tingnan. At nandito yung pond natin. So ito yung source of water natin para sa mga pandilig sa tanim natin. Lalagyan rin natin doon ng mga tilapia, mag-alaga tayo. So hindi pa ngayon, tinatapos pa kasi natin yung pagtatanim ng mga prutas. Ayan, so meron din rambutan dito. Maganda yung rambutan dito banda. Ayan, ang ganda ng view doon. Kitang-kita yung bundok, Parang maganda magkubo dito. Kubo dito banda. Para mag-feeding ka ng tilapia dyan, mga ngawil, ganyan. Tapos maganda yung view sa tapat. Tapos ito, tinataniman natin ng mga prutas. Rambutan, saging, nilalagyan din natin ng saging, lakatan at kardaba, kalamansi. Yan. Tapos meron din tayong mga watermelon dito na nilagay. Watermelon at kalabasa. So ito yung style natin. So yung tubig galing dun sa taas sa pond. So naglagay lang tayo ng hose at automatic na siyang natulo. So wala na itong makina. So kasi yung pond natin, kung mapapansin nyo, andun sa taas siya. So ito, babang part ito. Kaya yung tubig, free flowing lang siya. Wala siyang makina. Naagos lang siya. So naglagay tayo ng kanal. Yan yung kanal natin. So tulo yung tubig hanggang doon sa dulo. Yan. At yung tanim natin ng mga kalabasa, nandyan lang sa gilid. Yan. Linya ng mga kalabasa. Dito tayo banda kasi maganda yung tubo dito. Yan, nandyan yung mga kalabasa natin. Yan, kita nyo? Yan. Yan yung mga kalabasa natin to. Okay. Yan, medyo malaki na rin yung kalabasa natin. Siguro mga 2 weeks, 3 weeks to. Yan, so nandyan pa rin yung ano natin, mga rambutan sa gilid. Bawat kanal kasi nakalinya dyan yung rambutan, kalamansi. Para pagdating ng panahon, lalaki na sila. Ito, ang laki nito. Yan. Meron nang nagapang pala dito, may malaki na. Tingnan natin dito. Ito, may gumapang na. Nauna na siya. Maganda yung tubo niya. Ayan, hanggang doon yan sa baba. Tingnan natin doon. Kasi ito, pababa ito. Kasi yung baba nito, sapa. So ayan, wala nang problema sa dilig yung ano natin dito. Kasi may tubig na naagos. Ayan. Diretso na tayo sa baba. Sundan lang natin itong kanal kasi. Ayan, may mga rambutan dyan. Ayun, ang dami ng kalabasan natin. So sinadya natin to na malapit lang sila kabilaan. Kasi dito naman yung pagitan, malayo naman yung pagitan. So nasa 6 meters yung pagitan doon sa kabila yung iba. Para yung pag gumapang sila dito, gagapang sila sa gitna. Dito naman doon. Kaya sadya yan. Medyo malapit na yung paglagay ng ipot ng ano, ng manok. Yung binili natin na ano, chicken manure. Pwedeng mamatay kasi yan. Mainit kasi yan. Dapat mga dito man na malayo lang. Yan. Pero may magaganda talaga. Nag-tsempo yung tanim sa ano. Magandang abono. Yan, magandang lupa. Ang ganda ng tubo. So timing tong linggong to kasi naulan na. At may abono na sila. So timing to ngayong linggong to. Makabuelo na yan sila sa pagtubo. Ayan, hanggang dun sa baba. Diretso tayo. Para makita natin yung isang linya.
magandang exercise. Nag-i-enjoy ka sa pagpa-farm. Bonus. Healthy ka pa kasi dito, naglalakad ka dito sa mga bundok na gito, lusong. Yan. Okay, so hanggang dito yung tanim natin. Dito yung tuloy ang tubig. Yan, tubig, yung bang tubig, sobrang tubig. Diretso yan sa baba. So pag namatay itong mga damo, tataniman natin yan, mga kalabasa pa rin. At least may tubig na silang babagsak dyan sa baba. Ayan, so maganda, may sapatos tayo na ayan, parang steel to. Ayan. Pagbukid sa bundok. Safety tayo pag may mga ahas. Kasi delikado rin, baka may ahas, di ba? Ito naman yung mga watermelon natin. Magaganda rin yung tubo. Hiningal tayo. So ganun din, nakalinya, parang kalabasa lang din yung style. Ayan. Para pag nagdidilig tayo, ayan, lagyan lang natin ng tubig. Buksan lang natin yung gripo doon para dadaloy dyan sa kanal. Ito, malaki na siya, oh. Ayan. Ayan, marami to. Isang lata to. So nasa mga 1,500 to 2,000 na puno yung isang lata. Pero kapag sobrang laki na, yung malalaking puno na yung mga rambutan, so ano na talaga ito? Kasi yung purpose dito, magiging farm ng mga rambutan, mga prutas. So hanap tayo ibang area na tataniman ng mga watermelon, kalabasa. Ayan. Okay. So dito, napakalawak ng lupa kasi mura lang yung lupa dito. Meron ditong 20 pesos per square meter. Meron ngang 15 lang per square meter. Kaya yung isang hektarya nasa 150 to 200,000, napakamura lang. Ayan, meron tayong kalamansi, oh, namulaklak na. Grafted kasi yan. Ayan, katabi ng watermelon, oh. Ayan, yung rambutan natin may mga bagong dahon, oh. So ibig sabihin buhay na yan. Ayan, ito yung mga isang batalyon dito sa bukid. Sila yung matagatanim natin dito. Punta naman tayo sa tinaniman natin ng sweet corn. Kunti lang, 1 kilo seedling lang yung tinanim natin dito. Sweet corn. Ito yung sweet corn natin. Medyo nagdilaw kasi yun nga, 2 linggong init. 2 hanggang 3 linggo. Kaya yung sweet corn natin nagdilaw. May abono naman yan kasi kung makita nyo yung lupa, kulay green talaga. Kaso natsempohan talaga sa init. So ngayon dahil umulan na, makarecover na yan. Okay. Yan, may mga rambutan din tayo dito. Nabigatan sa kanyang ano. Nabigatan. Kunti lang to. Yung maisa natin dito mga 1/4 hectare siguro, 1/4. 1/4 hanggang kalahati. So yan lang muna sa video na ito. Salamat.